global release pala to. Yes. At talagang lahat ng mga boss ng Prime lumipad pa dito. Yes. How do you feel na isang poste ang The Alibi at Kim Pao sa global streaming platform kagaya ng Prime Video? Ako natutuwa ako dahil alam naman natin napakarami rin nating mga fellow Filipinos all over the world. So we get to give them a chance to watch a local TV show that's produced in the Philippines abroad or sa mga bansa kung nasan sila. And at the same time, we get to introduce it to some foreigners or people around the world na interested sa kung paano tayo gumawa ng show. 3 series tama in a film, right? How do you, parang hindi ko na mabilang, pero the fandom, yun nga, is also getting global. Ano yung parang pinaka-bewildering sa inyo na teka lang, may nagpa-follow sa atin na fans from this territory, Yes. from this part of the world? Shocking. Siyempre, Madagascar ka, diba? yes, sikat ako sa Madagascar. Madagascar. Kilala sabi ko, uy, sikat tayo sa Madagascar. Alam ko, cartoons lang yan. Pero kilala pala tayo dun. Dahil sa Prime Video. So, nakakatuwa na global release siya. It's showing in 240 countries and territories. Memorize. Yes! Kasi parang nakaka-amaze and nakaka-shock. Kasi nung time ng Lin lang, doon namin nalaman na kilala pala tayo sa Madagascar, kilala tayo sa Tanzania, ano bang pangalan nun? Tanzania, Kazakhstan, mga gano'n. So parang proud, syempre, bilang Pilipino na actor that you want also to introduce yung Pilipinas sa ibang bansa or kung paano tayo gumawa ng teleserye. So, nakaka-happy. And ngayon nga, bumalik ulit yung Prime sa ABS and with the two of us again. Yes. So, yun. Kulang ano yung queen. Uy, grabe. Hindi Hindi ka po doon sa queen. Yes. Ano lang, pinalad lang. I love it. No, pero we need to know that, syempre, on the surface level, maraming kikilig sa inyo, but you really take your partnership seriously. And you became emotional last time. Yes. Because of this role, it's not an easy feat. Hindi talaga. Baka may mabubuksan kang skeleton sa closet mo. Yes, parang iiwan ko na talaga ang aking ballerina dress and tanggalin na siya kasi ito na yata yung pinaka-konting damit na sinusuot ko sa show. Kasya siya sa hand carry pang 1 month na yun. Ano yung psyche ng isang, Sa purse. how lack of a better term, no? Isang whore, sexual worker. Yes. Star dancer, Oo. nagbebenta ng aliw. Ayan. Yung parang, it's very different and it's very far from who I am. So, isa talaga siyang malaking jump for me to do this kind of role. And na-challenge naman ako. And sabi nga nila, hindi ka naman mag-grow kung lagi ka lang nasa comfort zone mo. So might as well jump into a level of zone na hindi ka talaga komportable. Doon mo talaga masusukat na, ay, actress na ako. Thank you so much. Hesitate ka ba, Kim, nung finish sa ito because of the role or like dahil challenge na Bilang artista naman, nakakaikot naman tayo sa iba't ibang role na gagampanan mo. But at the same time, hindi naman nawawala yung values. Parang hindi lang naman ako tatanggap ng role para maging ganito lang. Parang gusto ko rin, pag napanood to ng mga tao, meron silang natutunan. What's the story behind? Bakit siya nagbebenta ng aliw? Bakit ganon? And you're a journalist here. Ano yung natuklasan mo sa mga journalists? Yung nire-research mo. Hirap Because you're in the other side of the fence. You're the subject. And ngayon, nandun ka sa side namin. Ano ma-realize mo sa mga reporter? Napakahirap pala ng trabaho niyo kasi, well, before you even tackle a topic, there's a ton of research behind it. And after that, parang when you're on the field, it's still a different work. Then comes a time na kayo naman nasa harap ng camera, which is different again. Pressure pa. Ang hirap at ang daming sinasabi views. ng mga journalist. Yun nga, parang sabi nila, the devil is in the details. And parang as a journalist, parang that's one thing you learn. How did you apply it here sa role mo? As Victor? Vincent.
in all fairness to our script, halos buo naman yung mga detalyeng nandun. So, of course, I based it from how my character and how my lines were. And at the same time, a touch of insanity. Oh, wow. Yes. Yeah. So, fun question ng Paolo, this journalist kasi. Kung gagawa ka ng headline for Kid, ano yung headline mo kay Kid? For this? Thinking headlines. For the show? For the show, or for performance ni Kid. Pag nakakaisip kasi ako ng headline, tabloids yung pang tabloid yung headline ko eh. Ano? Tabloid pa kasi. Ano? Habog! Stella! Tinatry ko filter. Pagbalikan namin sa lababo bago matapos yung interview. Kim Chu. Ano? Kim Chu tackling mature roles. Yes! Suwabe Paano na. Ang hirap Wall yan. Street Ang hirap Journal. pag-filter. Wall Street Journal. Kala ko ba tabloid? Oo nga, pinilter ko kasi yung mga tabloids masyadong ano eh. Baka hindi niya mapalabas sa... Hindi mo mapalabas sa promise. Ikaw kaya meron ka ba for Paolo headline? Headline, hindi naman ako journalist dito. Paolo Avellino, ilalahad ang katotohanan. Ay! Susunod. Susunod, Yeah. Paolo Avellino. Pero grabe rin ano, because you've been traveling since, right? Like you've done ASAP. How did you balance it all out? Kasi in production rin pa lang Yes. sa Alibay. Actually, ang dami talaga nangyayari along the way while we're taping this. Yung lock-in namin, 3 times kaming pabalik-balik sa Cebu with ASAP Birmingham, ASAP Vancouver, and then Puro LA pa. Sa My Love Will Make You Disappear, nag-Dubai pa. yes, ang dami nangyari this year. Pero wala, ano na lang, grateful na lang kami for all the opportunities. Kasi hindi naman laging ganito eh. Hindi naman laging ganito yung kagustuhan ng mga tao sa'yo. So, habang gusto pa nila kami, nandyan lang Grabe kami. naman. Di ba, Yeah, but yung anong meron ka ngayon, this will not last kung kailan mo gusto. Parang kung meron, nandito siya ngayon, na isi-savor na namin kasi it's not always you. It's not always me. Mayroon ding bagong darating. So, yun. wow. And dilindol kayo. Yes. And how was everyone? Buti walang Natakot. Kanya-kanya. We're thankful naman na wala sa production staff and crew yung nasaktan. Pero yun nga, parang just hearing the news about the devastation of the earthquake na nangyari sa all around Cebu, parang ang hirap ang hirap ipagpatuloy yung trabaho habang alam mong may mga nangangailangan ng tulong. But ayun naman, marami namang tumulong. Medyo nakakapraning lang sa amin lahat kasi nakastay kami sa hotel eh. And non-stop yung aftershocks. Non-stop yung aftershocks. So lahat ng mga kasama namin, sila Mishasha, sila Sir John Arcilia, meron na silang backpack. So pag may konting lindol, bababa sila kaagad. Bags. Ano ba yan? Nakakapagod na. Grabe. But how are the floods? Hindi naman nabaha yung hometown mo or... Yung sa amin, hindi naman. Pero it's the first time na nangyari sa Cebu na nagkaroon ng ganun kalaking baha. And sino na naman nasisisihin natin? Diyos ko naman, sana maawa na lahat ng mga dapat gumawa ng paraan para hindi na maulit yun. Grabe. For sa Alibay, are you the type na, or maybe you can answer for each other. For example, si Kim ba yung type na if put on the spot, aamin na lang and get in trouble, or gagawa ng alibay? And vice versa, si Paolo ba yung type na if put on the spot, aamin na lang and then get in trouble, or gagawa ng alibay? Sa akin, depende kung gaano ka seryoso yung sitwasyon eh. If it's not too serious, I'll always find ways and means to get out of it. Answer for each other. Ikaw Ay, answer for sorry, me. akala ko. I'll answer for you. Sorry, nakalimutan ko.
Ako muna? Sabi ko, Yes, si Paolo kasi ano siya, forward thinker. Nasa level 1 ka pa lang, nasa level 7 na siya. Grabe. Yes, as in, ang layo na niya talaga. So, hindi mo pa naisip niya na. Naalala ko tuloy yung meme nung nahuli na advance mag-isip. Diba? Isa siya doon. Member siya doon sa mga advanced mag-isip. Pero totoo naman na Hindi nangyayari ata alam talaga. ni Kim yung context. Hindi ko alam. Hindi ko napanood yun. Okay lang. Oo. Okay. So yun. So si Pao, I think, kung ikabubuti mo, magsisinungaling siya para ma-save ka. Parang ganyan siya. Pero, for the better. He's always for the better. Si Kim naman, Pablo. Si Kim naman. Late mag-isip. Hindi. Baka relax Feeling ko, chill. si Kim, feeling ko gagawa siya ng alibi para ma-justify yung nangyari. Kumbaga, like for example, kung late siya, sabihin niya, hindi, dumaan pa kasi ako ng bakery. Ito, alam mo yan. Pero ang totoo, may iba pa talaga akong ginawa. Pero may suhol, so okay lang. How do you unwind after? I do know you do sports together, right? How do you unwind after like a heavy scene? Ngayon, in this stage of your partnership. Sa amin sobrang simple lang kasi nagla-lock-in kami, di ba? So Oo. parang minsan pag may mahirap na eksena, after nun, order kami ng masarap na pagkain. Yung ganun lang. Kasi before a heavy scene, hindi talaga kami kakain. Yung parang, di ba? Parang mamaya na tayo kumain kasi ang hirap gumawa ng eksena mabigat. So yan. Parang no time to unwind kasi after a heavy scene, there's another heavy scene. Then another heavy scene. Yun, Tapos tulog ka na, pagkain pagod lang ka na talaga. after. Parang tinoto pala kayo dito ng mga writer. So, gaano to ka-intense versus your past projects? Mas intense to kasi mas madami kami. Hindi lang to ako, hindi lang to si Pao, Okay. pero lahat kami may ginagawa. Yung answer. Yes. So parang isa siyang masterpiece. Para siyang puzzle na dapat nandyan ang bawat isa para mabuo namin yung kwento. Na hindi lang kaming dalawa. Nice. So, kailan yung break nyo? Hindi mag-break ba kayo? Meron ba kayong Christmas break? Wala pa. Feeling ko may... Oo. Yun din inisip ko kailan kaya? Hindi. Oo. Wala pa. After, Pasko hopefully na after pala. matapos. Oh my gosh, kakatrabaho natin. Nakalimutan natin Christmas Gusto na yung na. udas eh. Talaga? Akala ko June pala. Nag-break ba tayo ng Undas? One day lang. 2 days. Sure. Grabe. Si Ate Carlo. Ay, sa last 2 minutes, so far, anong best gift nyo sa isa't isa? Like, knickknacks, any memento na pinaka-na-touch kayo sa isa't isa? Ako siguro yung what I think yung best gift ko kay Kimmy, yung pakikinig ko sa mga kwento niya. Yes. Pinapakinggan ko lahat ng kwento niya. Yeah, oo. Naalala ko. Actually yun, more than any material thing, yun talaga, nakikinig talaga siya sa akin. Sa dami nangyayari sa buhay ko. So, work lang kami ng work. Tapos parang, alam mo, sabi ni ganito, alam mo, nangyari sa akin, alam mo, ganito, ganyan. So, siya yung naging confidant. Oo, wala na siya choice kasi araw-araw kami mag-work. So, alam ko ba sasabihin to sa'yo nila, alam mo ba, ganyan. Alam mo, Kimi, lahat yun may sagot. Lahat may... Tayo waste na. Yes. Pero are you okay na now? Are you okay? Like, Yes, of course. Hindi ko lang siya masyadong iniisip with everything that's happening right now. Pero more than anything, I'm just grateful na ang daming work, ang daming that keeps you busy and Yes, distracted. yes. So, andyan naman siya nakikinig. Wala siyang choice kasi everyday working. So, yun. Tapos, very happy din ako na nagbibigay si Pao ng advice. Kasi di ba forward thinker siya. Oo, okay. Dito pa lang sa level 1. Yung pala yung context nun. Madami pa. Sa lahat ng bagay, nag-advanced thinking talaga siya. That's nice. Papunta pa lang, nandun na siya. Ganon. So, yun.
Paisipin lolo. Oo. Bakit? Ay, Times up na pala yung tayo. song na tinatanong ko. May song akong tinatanong kanina. Gawa niyo Nakakanta ba lang. kayo? Kanta ba kayo? Nakakanta ba kayo ba eh? invite doon na. Oo, invite namin. Pero pag in-invite mo, parang ano ang best album? Para panoorin ang Ang alibay. Teka lang. Kailangan pag-isipan niya. Best alibay? Para panoorin ng alibay? Walang alibay. Dapat manood. Hindi